Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mayabang na alagad ng batas na nagmalabis sa isang matandang tila walang kalaban-laban. Ngunit laking gulat niya nang ang tadhana ay mabilis na umikot sa hindi niya inaasahang paraan. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang maunlad at abalang lungsod, kilala si Officer Andrew bilang isang pulis na may kakaibang yabang. Bago pa lamang siya sa serbisyo, ngunit ang kanyang naging pag-uugali ay tila ba siya na ang nagmamay-ari ng buong istasyon. Kamakailan lamang ay nakabili si Andrew ng isang mamahaling sasakyan. Isang makintab at itim na SUV na kanyang ipinagmamalaki sa lahat. Para kay Andrew, ang sasakyang ito ang simbolo ng kanyang tagumpay at kapangyarihan. Kaya naman labis ang kanyang pag-iingat dito na halos ayaw niya itong madapuan ng langaw. Isang hapon, ipinarada ni Andrew ang kanyang kotse sa tapat ng isang pampublikong pamilihan upang bumili ng kanyang merienda. Kasama niya ang kanyang katrabaho na si Patrolman Jason, na madalas ding sumunod sa kanyang mga luho at kayabangan. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa sasakyan, isang tanawin ang agad na nagpainit sa ulo ni Andrew. Isang matandang lalaki na may suot na lumang jacket, kupas na pantalon at tsinelas na may tahi. Anda-handang naglalakad habang hila-hila ang isang lumang kariton na naglalaman na mga kalakal at lumang bakal. Ang matandang ito ay walang iba kundi si Mang Moises. Dahil sa bigat ng kanyang hila at sa kurbada na kalsada, bagyang nawala ng balanse ang kariton ni Mang Moises. Sa hindi inaasang pagkakataon, ang dulo ng isang kalawanging bakal sa kariton ay sumayad sa gilid ng makintab na sasakyan ni Andrew. Isang mahaba at kapansin-pansing gasgas ang dumarating sa kanang pintuan ng mamahaling SUV. "Hoy! Ano ba yung ginagawa mo? Lolo, bulag ka ba? Tingnan mo ang ginawa mo sa sasakyan ko!" Agad na tumakbo si Andrew patungo kay Mang Moises. Ang muka ng pulis ay pulang-pula sa galit, habang si Patrolman Jason naman ay nakapamaywang lang sa gilid, tila nag-aabang sa susunod na mangyayari. Nako, pasensya na po boss. Hindi ko po sinasadya. Nawalan po kasi ng balanse ang kariton ko dahil sa lubak. Pasensya na po talaga. Pasensya? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng sasakyang ito? Ang isang simpleng retouch ng pintura nito, mas mahal pa sa buong buhay mo at sa basurang hila-hila mo. Hindi madadaan sa pasensya to. Sa gitna ng kanyang puot, hindi na nakapag-isip ng tama si Andrew bilang isang professional na pulis. Itinulak niya ng malakas ang kariton ni Mang Moises kaya natapon ang lahat ng laman nitong kalakal sa kalsada. Hindi pa siya nakontento at hinarap niya ang matanda at bigla itong sinipa sa binti. Dahilan upang matumba si Mang Moises sa simyento. Dahil sa lakas ng pagkakadapa, sumabit ang lumang jacket ni Mang Moises sa isang matalim na bahagi ng kalsada na naging dahilan upang mapunit ito ng malaki at tuluyang masira ang kanyang kasuotan. Marumi, gulanit at nakaandusay ang matanda sa harap ng maraming tao. "Ganyan ba talaga ang pagpapatupad ninyo ng batas, officer? Dahil lang ba sa gasgas sa bakal, handa kayong manakit ng isang matandang tulad ko?" "Huwag mo akong pangaralan, matanda ka. Swerte mo nga at hindi kita kinukulong ngayon dahil sa pinsala sa ari-arian ko. Umalis ka sa harap ko bago ko pa makalimutan pulis ako." "Andrew, tara na. Maraming tawang nakatingin. Baka may mag-video pa sa atin. Mahirap na. Usong-uso pa naman ang mag-viral ngayon." "Hayaan mo silang tumingin. Walang sino man ang pwedeng dungisan ng gamit ko nang walang kaparusahan. Matanda, tandaan mo mukha ko. At siguraduhin mong hindi na muling magkukros ang landas natin."
Sumakay si Andrew at Jason sa sasakyan, tsaka pinasibat ito palayo na nag-iwan ng usok sa mukha ni Mang Moises. Habang ang mga tao sa paligid ay dahan-dahang tumutulong sa matanda upang idiretsyong itayo ito at pulutin ang mga kalakal, si Mang Moises ay nanatiling tahimik lang. Pinagpag niya ang kanyang nasirang damit, tumingin sa direksyon na tinahak ng sasakyan ni Andrew, at isang makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting may kalakip na malalim na kahulugan. Kinabukasan, maagang pumasok si Andrew sa kanilang police station. Magaan ang kanyang pakiramdam dahil bago siya pumasok ay naiwan niya ang kanyang sasakyan sa isang talyer upang ipagawa ang gasgas, gamit ang perang kinuha niya sa kanyang sariling bulsa, bagamat masama pa rin ang loob niya sa nangyari. Habang naglalakad siya sa hallway ng presinto, napansin niyang abala ang lahat. Ang mga desk officer ay nagmamadaling mag-ayos ng kanilang mga lamesa. Ang mga silya ay maayos na nakalinya. At ang kanilang chief of police na si Colonel Benito Diaz ay hindi mapakali habang pabalik-balik sa paglalakad sa labi. Jason, anong meron? Bakit tila yata may darating na VIP ngayon? Bakit pati si Colonel Diaz parang may jetlag sa kaba? Hindi mo ba balita, Andrew? Ngayong umaga ang bigla ang pagbisita ng bagong talagang regional director. At ang mas matindi, hindi lang siya basta general. Siya ang kilalang Iron General na galing sa Camp Crame. Balita ko, gumagawa siya ng mga surprise inspection para huliin ang mga pulis na abusado at tamad. Sus! Hayaan mo sila. Maayos naman ang record natin dito. Wala tayong dapat ikatakot. Ngunit bago pa man matapos ni Andrew ang kanyang sinasabi, isang serye ng mga mararangyang itim na sasakyan ang pumarada sa tapat ng police station. Kasunod nito ang pagbaba ng 4 na armadong miyembro ng Special Action Force na nagsisilbing mga personal na gwardya ng general. Bumukas ang pinto ng pangunahing sasakyan. Isang lalaki ang lumabas. Tuwid ang tayo at may suot na kumpletong pangheneral na uniforme. Kumikinang ang mga bituin sa kanyang balikat. Agad na sumaludo si Colonel Diaz at ang lahat ng pulis sa labi, kasama sina Andrew at Jason. Habang naglalakad ang general papasok sa loob ng gusali, sinalubong siya ng liwanag mula sa bintana. Nang tuluyang makaharap ng general ang mga tauhan sa istasyon, unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Andrew. Ang kanyang mga kamay na nakasaludo ay biglang nanginig at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang general na nakatayo sa kanilang harapan na may hawak na otoridad sa buong rehiyon at may kasamang mga armadong gwardya ay walang iba kundi ang matandang lalaki kahapon na sinipa niya, dinuro at siniraan niya ng damit dahil lang sa isang gasgas sa sasakyan. Walang iba kundi si General Moises Salvador. Dahan-dahang naglakad si General Moises patungo sa linya kung saan nakatayo si Andrew. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Habang si Andrew naman ay tila unti-unting nilalamon ng lupa sa sobrang takot at gulat. Ano kaya ang gagawin ng general kay Andrew? At anong malaking twist ang nag-aabang sa buhay ng mayabang na pulis na ito? Ang buong labi ng police station ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Walang sino mang pulis ang nangahas na huminga ng malalim habang dahan-dahang naglalakad si General Moises Salvador sa tapat ng kanilang hanay. Ang kanyang mga gwardya na mula sa Special Action Force ay nakatayo sa likod. Hawak ang kanilang mga matataas na kalibre ng baril. At may mga mukhang seryoso at walang emosyon. Huminto ang mamakintab na sapatos ng general sa tapat mismo ni Andrew. Naririnig ni Andrew ang sarili niyang tibok ng puso na tila ba isang tambol na nagmamadali. Ang kanyang noo ay basang-basa na ng pawis at ang kanyang kamay na nananatiling nakasaludo ay hindi na mapigilan ang panginginig. Ibaba mo ang kamay mo, officer. Baka mangali ka. Mahirap na. Baka hindi mo na maitulak ang mga kariton sa daan. General, pasensya na po. Hindi ko po. Colonel Diaz,
Pumunta tayo sa iyong opisina. Kasama ang pulis na ito. At ang kanyang kasamahan kahapon na mahilig ding manood ng palabas sa kalye. Masusunod po, General. Officer Andrew, Patrolman Jason, sumunod kayo sa loob ngayon din. Habang naglalakad patungo sa opisina ng Chief of Police, parang bawat takbang ni Andrew ay patungo sa kanyang sariling bitayan. Si Jason naman na nasa kanyang likod ay tahimik na isinusumpa ang araw na naging kaibigan at kasama niya si Andrew sa patrol. Alam nilang dalawa na ang kanilang lisensya, trabaho at kinabukasan ay nakasabit ngayon sa isang manipis na dila ng tadhana. Nang makapasok ang lahat sa malawak na opisina, naupo si General Moises sa pangunahing upuan, habang si Colonel Diaz ay nanatiling nakatayo sa tabi nito. Sina Andrew at Jason naman ay nakatayo sa gitna ng silid. Nakayuko ang mga ulo, tila mga tupa na nag-aantay ng hatol. Officer Andrew, tama ba? Kahapon, narinig kong sinabi mo sa akin na mas mahal pa ang retouch ng pintura ng sasakyan mo kaysa sa buong buhay ko at sa basurang hila-hila ko. Naaalala mo pa ba yun? General, umingi po ako ng walang katapusang kapatawaran. Hindi ko po alam na kung alam ko lang po. Kung alam mo lang, ibig mong sabihin, kung ordinaryong matanda lang ang nandoon, tama lang nasipain mo. Tama lang nasirain mo ang kanyang damit. Tama lang na itapon mo ang kanyang mga kalakal sa kalsada. Ganyan bang itinuro sa inyo ng akademya? Ang sigaw ng general ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Dahilan upang mapatalon sa gulat si Patrolman Jason. Si Colonel Diaz ay napailing na lamang at batid ang bigat ng kasalanan ng kanyang tauhan. Kaya ako nagsuot ng lobang damit kahapon. At kaya ako nag-ikot gamit ng kariton ay dahil sa mga ulat na natatanggap ng aking tanggapan. Marami reklamo ang mga maliliit na nagtitinda at driver tungkol sa mga pulis sa distritong ito na nangingikil, mayayabang at nananakit ng mga sibilyan. Hindi ko akalain na sa unang araw ng aking patagong investigasyon, ang mismong mukha ng pang-aabuso ay makakasalubong ko kagad. General, parang awa niyo na po. May pamilya po akong binubuhay. Huwag niyo po akong tanggalin sa serbisyo. Gagawin ko po ang lahat. Babayaran ko po ang damit ninyo. Kahit ano po. Parang awa niyo na po. Habang nakaluhod si Andrew, isang hindi inaasahang tunog ang bumasag sa seryosong usapan sa loob ng silid. Biglang bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok. At isang babaeng may marangyang suot, may dalang mamahaling bag at may kapal na makeup ang pumasok. Siya ay walang iba kundi si Elena, ang asawa ni Colonel Diaz, nakilala sa pagiging pakialamera sa mga usapin sa presinto dahil sa impluwensya ng kanyang pamilya sa politika. Benito, ano ba itong naririnig ko na may nanggugulo rito sa presinto mo? At sino itong pulis na nakaluhod? Si Andrew pala. Benito, ayusin mo ito agad. May appointment pa tayo sa mayor ngayon. Elena, manahimik ka. Lumabas ka muna. May mataas na opisyal tayong kasama. At sino naman itong... Nang makita ni Elena ang mukha ng general, biglang napatigil ang kanyang pagsasalita. Ngunit ang mas nakakagulat, hindi takot ang rumihistro sa mukha ni Elena, kundi isang halo ng pagkagulat at galit na tila may nakaraang hindi maganda sa pagitan nilang dalawa. At dito papasok ang isang matinding twist na babago sa takbo ng kwento. Ikaw? Moises? Ikaw ang bagong regional director? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa pamilya ko noon, nagawa mo pang bumalik dito? Magandang umaga rin sa iyo, Elena. Mukhang hindi mo pa rin nakakalimutan ang nakaraan. At mukhang ang impluwensya ng pamilya mo ay nandito pa rin sa loob ng presintong ito. Nagkatinginan sina Andrew at Jason, habang si Colonel Diaz naman ay tila gustong maglaho na lang sa kanyang kinatatayuan. Anong lihim ang namamagitan sa bagong general
at sa asawa ng Chief of Police? At paano ito makakaapekto sa kaso ng mayabang na si Andrew? Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging yelo sa sobrang lamig ng tensyon. Si Andrew, na kanina pa nakaluhod sa semento, ay dahan-dahang tumayo habang pabalik-balik ang tingin kay Elena at kay General Moises. Batid ng kanyang mapanuring isipan na ang tila mainit na tagpong ito ay maaaring maging kanyang tanging salbabida upang hindi masira ang kanyang karera. Nakalukip-kip si Elena. Ang kanyang mukha na puno ng kolorete ay bakas ang matinding puot habang nakatitig sa General. Akalain mo nga naman, Benito. Ang lalaking sumira sa karera ng kapatid ko. 15 taon na ang nakakaraan. Dahil lang sa pagiging matuwid ko, no. Ngayon ay may 4 na bituin na sa balikat. Ang kapatid mo, Elena, ay napatunayang nagpapatakbo ng talamak na ilegal na pasugalan sa distritong ito. Noong ako pa ang hepe ng intelligence unit, ginawa ko lang ang aking tungkulin na linisin ang hanay ng kapulisan. Kung ay tinuturing mong pagsira yon, ibig sabihin ay baluktot ang definition mo ng hustisya. Benito, hayaan mo na lang ba ng lalaking ito ang magari-arian dito? At ngayon, pinagdidiskitan niya si Andrew. Alam nating lahat kung gaano kasipag si Andrew sa pagtulong sa mga proyekto ng munisipyo at sa pamilya natin. Isang maliit na gasgas lang sa sasakyan, palalaki ng general na ito para makapagiganti sa atin. Elena, pakiusap. Huwag kang makialam dito. Ang general ang may huling salita sa operational control ng buong rehiyon. Pues, ako ay makikialam dahil ang mayor ng lungsod na ito ay ninong ko sa kasal. At ang gobernador ay malapit na kaibigan ng aking ama. Hindi natin nahayaan ang isang iron general na malapit nang magretiro ay sirain ang katahimikan ng ating bayan. Sa sandaling iyon, nakita ni Andrew ang kanyang pagkakataon. Agad niyang binago ang kanyang postura. Pinalitan ang takot ng isang maamong mukha at lumapit sa likod ni Elena na tila ba isang tapat na sundalo na naghahanap ng kanyang bagong pinuno. Ma'am Elena, Sir, saksi po si Patrolman Jason. Hindi ko naman po intensyong saktan ng matanda kahapon. Ang totoo po, marami po kasi magnanakaw at mandurukot na nagpapanggap na nagkakalakal sa lugar na yon. Akala ko po ay isa siya sa mga nagmamanman para magnakaw sa mga sakyan. Medyo naging maras lang po ako dahil sa bugso ng pagpapanatili ng seguridad. Pero hindi ko po alam na si General pala yun. Kamangha-manghang kwento, Officer Andrew. Mula sa pagiging mayabang na pulis na nag-aalala sa mamahaling pintura ng sasakyan, ngayon ay bigla ka naging bayani ng seguridad. At ikaw naman, Elena, tila nakalimutan mo ng batas ay walang kinikilingang koneksyon o padrino. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, General Salvador. Ang buong persa ng pulisya sa lungsod na ito ay tapat sa aking asawa at sa lokal na pamahalaan. Kung susubukan mong galawin si Andrew o ang pamamahala ni Benito, titiyakin ko na makakarating ito sa Malacanang bago lumubog ang araw. Kung ganyan ang tingin mo, Elena, hindi ko nasasayangan ang oras ko para makipagtalo sa iyo. Colonel Diaz, asahan ko ang kumpletong report ng insidente kahapon sa aking mesa bukas ng alas 8 ng umaga. At tungkol sa iyo, Officer Andrew, huwag mong isipin ang mga mamahaling tela at impluensya ang magliligtas sa iyo sa tadhana. Lumabas si General Moises kasama ang kanyang 4 na armadong gwardya mula sa Special Action Force na nag-iiwan ng isang mabigat na atmosfera sa loob ng opisina. Nang tuluyang makalayo ang general, huminga ng malalim si Colonel Diaz at napasapos sa kanyang noo. Elena, ano bang ginawa mo? Ang general na yan ay kilalang walang sinusunod na politiko. At ikaw naman, Andrew, bakit ba napakayabang mo sa kalsada? Tumahimik ka na, Benito. Hindi mo ba nakikita? Ito ang pagkakataon natin para tuluyang mapatalsik si Moises. May kakilala ko sa isang malaking media network. Gagawa tayo ng sarili nating kwento. Ipapalabas natin na ang general ay nanggigipit ng mga batang pulis at gumagamit ng kanyang posisyon para sa personal na pagiganti dahil sa nakaraan natin. Andrew, ihanda mo ang sarili mo. Magsisimula ang laban na ito ngayong gabi
Makakaasa po kayo, Ma'am Elena. Handa po akong gawin ang lahat para maprotekta ng ating panig. Ngunit ang hindi alam ni na Elena at Andrew, habang sila ay nagbabalak ng masamang plano laban sa general, si General Moises naman ay sumakay sa kanyang sasakyan habang hawak ang isang maliit na digital recorder na nakatago sa kanyang bulsa. Lahat ng usapan, lahat ng pambabanta, at lahat ng pag-amin ni Andrew ay malinaw na na-record ng general. At dito papasok ang pinakamatinding twist na walang sino man sa kanila ang nakahula. Habang nagmamaneho ang driver ng general, nakatanggap si Moises na isang tawag mula sa kanyang lihim na tauhan sa talyer kung saan iniwan ni Andrew ang kanyang sasakyan. General, tapos na po naming suriin ang SUV ni Officer Andrew habang ginagawa ang gasgas. Hindi lang po simpleng gasgas ang nahanap namin. May nakatagong double compartment sa ilalim ng sahig ng sasakyan at naglalaman ito ng mga ilegal na kontrabando na naglalaman ng milyong-milyong piso na balak ipasok sa lungsod. Nanlaki ang mga mata ni General Moises, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig at seryosong ekspresyon. Ang simpleng kwento ng gasgas at pagmamalabis ay biglang naging isang napalaking operasyon laban sa sindikato sa loob mismo ng kapulisan. Habang papalubog ang araw, abala ang kampo ni Elena sa pagbuo ng kanilang planong sirain ang imahe ng general. Sa isang marangyang restaurant malapit sa munisipyo, lihim na nagpulong sina Elena, Officer Andrew, at isang bayarang mamamahayag upang ihanda ang isang peking balita. Ang kwento? Gagawin nilang biktima si Andrew ng isang abusadong mataas na opisyal na nagpanggap na mahirap para lamang maganap ng pagkakataong manggipit. Siguraduhin mo, Andrew, na bukas din ay lalabas sa mukha mo sa mga social media pages na hawak natin. Iiyak ka kung kinakailangan. Sabihin mo na ipinagtatanggol mo lang ang batas nang bigla kang pagbanta ng general dahil sa kanyang personal na galit sa pamilya ko. Makakaasa kayo, Ma'am Elena. Hindi ko hayaan ang isang matandang malapit na magretiro ang magpabagsak sa akin. Kapag natapos ito, ako naman ang hihingi ng kanyang suspensyon. Habang nagdiriwang ang tatlo sa kanilang tila perpektong plano, hindi nila alam na sa labas ng talyer kung saan nakapark ang SUV ni Andrew, apat na sasakyan ng Regional Intelligence Division at mga miyembro ng Special Action Force ang dahan-dahang pumapalibot sa lugar. Kasama nila si General Moises Salvador, na nakasuot na ngayon ng kanyang tactical gear ngunit bakas pa rin ang otoridad sa muka. Kasama rin niya ang kanyang pinagkakatiwalaang investigador na si Kapitan Alvarez. General, positibo po. Ang nakatagong compartment sa ilalim ng likurang upuan ay naglalaman ng mga bawal na gamot at mga puslit na armas na nagkakahalaga ng higit sa 50 milyong piso. Mukhang ginagamit ni Officer Andrew ang kanyang tsapa at ang makintab na sakyan ito bilang escort upang makalusot sa mga checkpoint sa buong rehiyon. Kaya pala gano'n na lamang ang galit at takot niya nang magalaw ng kariton ko ang gilid ng sasakyang ito. Akala niya marahil ay masisira ang kanyang operasyon. At kaya pala malakas ang loob ni Elena na ipagtanggol siya. Dahil ang kikitain sa ilegal na aktibidad na ito ay may bahagi rin para sa kanilang mga ilegal na aktibidad sa politika. Ano pong susunod nating akbang, General? Huli na ba natin si Andrew ngayon din? Huwag muna. Hayaan nating ilabas nila ang kanilang peking balita bukas ng umaga. Hayaan nating maging kampante sila na panalo sila sa laro. At kapag nandun na sila sa rorok ng kanilang kayabangan, doon natin ibabagsak ang tunay na hatol. Ihanda ang waranta at ang buong puwersa ng rehiyon para sa isang malaking press conference bukas sa mismong regional headquarters. Kinabukasan, ganap na 7:00 ng umaga. Sumabog sa social media ang balita tungkol sa umunoy pang-aapi ng isang bagong general sa isang masipag na batang pulis na si Officer Andrew. Naging usap-usapan ang pangalan ni General Moises Salvador at maraming netizen ang nagpahayag ng galit nang hindi nalalaman ang buong katotohanan. Sa loob ng presinto, proud na proud si Elena habang ipinapakita ang trending na balita sa kanyang asawa na si Colonel Diaz
na sa pagkakataong ito ay napilitan na ring sumang-ayon sa kanyang asawa para sa kanyang sariling kaligtasan. Kita mo na, Benito, tiklop ang Iron General mo ngayon. Tsak na pinatatawag na siya ngayon ng crime para magpaliwanag. Maya-maya pa, pumasok sa opisina si Andrew. May suot na seryosong muka ngunit may lihim na kagalakan. Kolonel, Ma'am Elena, may mamaramdam na ipinadala ang regional headquarters. Pinatatawag po kaming lahat kasama kayo, Kolonel, at kayo, Ma'am Elena, bilang mga testigo. Sa isang agarang press conference, nagaganapin ngayon din 9:00 ng umaga sa Campi Sintilim. Tumayo si Elena at inayos ang kanyang mamahaling kasuotan. Mabuti, doon natin siya tuluyang tatapusin sa harap ng lahat ng mga mamamahayag sa buong bansa. Maganda kayo dahil ito magiging katapusan ng karera ni Moises Salvador. Ngunit ang hindi alam ng mapang-abusong grupo, ang pagpunta nila sa regional headquarters ay hindi upang saksihan ang pagbagsak ng general, kundi upang pumasok sa isang patibong na binuo mismo ng tadhana at ng hustisya. Ano kaya ang mangyayari sa gaganaping press conference? Paano ba baliktarin ng general ang sitwasyon gamit ang mga ebidensyang kanyang hawak-hawak? Ganap na 9:00 ng umaga, ang malawak na conference hall ng regional headquarters ay napuno ng mga mamamahayag, kameraman at iba't ibang sektor ng media. Sa gitnang lamesa, nakaupo si General Moises Salvador, kasama ang kanyang legal team at si Kapitan Alvarez. Ang mukha ng general ay kalmado, walang bakas ng kaba sa kabila ng mga naglalakihang headlines sa telebisyon na bumabatikos sa kanya. Sa likurang bahagi ng hall, pumasok na may mataas na noo sina Elena, Colonel Diaz at Officer Andrew. Si Andrew ay nakasuot ng kanyang formal na uniforme. May malungkot na ekspresyon para sa mga kamera, habang si Elena naman ay tila reyna na naglalakad at handang saksihan ang pagbagsak ng kanyang kaaway. Mag-ready ka, Andrew. Kapag binigyan tayo ng pagkakataon ng media na magsalita, sabihin mo ang lahat ng emosyonal na linya na pinag-aralan natin kagabi. Makakaasa kayo, Ma'am Elena. Tapos ang general na ito ngayon. Nagsimula ang press conference. Unang nagsalita ang isang reporter na kilalang binayaran ng kampo ni Elena upang magtanong at mamilipit ng katotohanan. Magandang umaga, General Salvador. May kumakalat pong isyu ngayon sa social media na kayo raw po ay nanggigipit at nagbanta sa isang batang pulis na si Officer Andrew dahil lamang sa isang personal na alitan sa kanyang pamilya noong araw. Totoo po ba na ginamit ninyo ang inyong posisyon para magpanggap na nagkakalakal upang makahanap ng butas laban sa kanya? Tanong ng reporter. Bagyang umiti si General Moises. Inayos ang kanyang mikropono at tumingin ng diretso sa direksyon ni na Andrew at Elena. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa tanong na iyan dahil binuo ko ang press conference na ito hindi upang ipagtanggol ang aking sarili, kundi upang ipakita sa buong bansa ang katotohanan sa likod ng maraming propaganda na inilabas ng ilang tao sa silid na ito. Sa isang senyas ng general, biglang namatay ang mga ilaw sa hall at bubukas ang malaking projector screen sa likod. Ang unang lumabas ay ang malinaw na audio at video recording ng insidente sa kalsada, kung saan kitang-kita si Andrew na galit na galit. Sinisipa si Mang Moises, itinapon ang kariton at sinira ang lumang damit ng matanda dahil lamang sa isang gasgas sa sakyan. Walang script, walang edit, ang buong tapang at kayabangan ni Andrew ay napanood ng buong bansa. Nagsimulang magbulungan ang mga reporter at ang mukha ni Andrew ay biglang nawalan ng kulay. Yan ba ang tinatawag ninyong masipag at inaaping pulis? Ang sakta ng isang matandang walang kalaban-laban dahil lang sa pintura ng isang sasakyan. Ngunit hindi lang iyan ang dahilan kung bakit kayo naririto ngayon. Pumalit sa screen ang isa pang video. Ang aktual na operasyon kagabi ng Regional Intelligence Division sa loob ng talyer.
Kitang-kita sa screen ang pagbukas ng double compartment sa ilalim ng SUV ni Andrew, kung saan tumambad ang mga bloke-blokeng ilegal na kontrabando at mga puslit na armas. Sa pagkakataong ito, napatayo si Colonel Diaz sa sobrang gulat, habang si Elena naman ay napanganga at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Andrew naman ay tuluyang nanghina ang mga tuhod at napaupo sa sahig ng hall. Officer Andrew, ang sasakyang labis mong pinoprotektahan, ang sasakyang naging dahilan upang saktan mo ang isang matanda, ay ang sasakyan palang naglalaman ng salot sa ating lipunan. Ginamit mo ang iyong tsapa at ang makintab na sasakyang iyan upang maging proteksyon ng mga ilegal na kontrabando sa riyong ito. At ang mas matindi, may isa pang dokumentong lumbas sa screen, isang bank ledger at listahan ng mga transaksyon kung saan nakasulat ang pangalan ng kumpanya ni Elena at ang perma ni Colonel Diaz bilang mga nakikinabang sa pundong nagmumula sa operasyon ni Andrew. Kasama sa investigasyon, ang pagkasangkot ng pamilya mo Elena at ng iyong asawa na si Colonel Diaz. Akala nyo ay gagamitin ninyo ang media at politika para pagtakpan ng inyong mga krimen. Ang batas ay para sa lahat. Walang padreno, walang koneksyon, at walang mayaman o mahirap kapag gustisya na ang sumingil. Sa isang pagkakataon, pumasok ang 12 miyembro ng SAP at Internal Affairs Service sa loob ng hall. Agad nilang pinalibutan sina Officer Andrew, Colonel Diaz at maging si Elena. Officer Andrew, Colonel Diaz at Mrs. Elena Diaz, kayo ay arestado sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Acts, Illegal Possession of Firearms, graft and corruption, at direct assault. May karapatan kayong manahimik, sabi ni Alvarez. Habang pinupusasan si Andrew, tuluyan na itong naiyak sa takot at pagsisisi. Tiningnan niya ang general na kanya mismong minaliit at sinaktan sa kalsada. Si Elena naman ay nagwawala habang kinakaladkad ng mga babaeng pulis. Nawala ng kanyang marangyang dignidad sa harap ng mga nagkikislapang flash ng kamera. Dahan-dahang tumayo si General Moises Salvador. Inayos niya ang kanyang general na sombrero at hinarap ang media. Ang uniforming suot natin bilang alagad ng batas ay hindi tamang para sa pang-abuso, kundi tamang para protektahan ang mga mahihina. Ang bawat gasgas sa kalsada ng buhay ay may kaakibat na pagsubok sa ating pagkatao. At sa pagkakataong ito, ang hustisya ang huling nagwagi. At dito po nagtatapos ang ating kwento rito sa Tamoxki TV. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa yaman, sa ganda ng sasakyan, o sa impluwensya ng pangalan, kundi nasa puso na marunong rumespeto sa kapwa, anuman ang estado nito sa buhay. Sana ay kapulutan natin ito ng magandang aral. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig dito sa Tamoxki TV. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang kwentong ito. Hanggang sa muli, magandang araw at pagpalain kayong lahat ng may kapal. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.